Actually, narinig ko siya pero hindi ko alam kung ano yung laman. Ang isang alam ko din yung kailangan may 1-year residency ka muna dito sa UP bago ka mag-join sa org. Kailangan daw yung sa orgs, more than may required number of people na kailangan sumali sa student org. Sorry, wala akong alam. Number, parang naka-number na pangalan ng estudyante sa computer. Ibig na pangalan niya yung naka-register sa computer. Number. Narito po tayo ngayon sa Quezon Hall at kasama po natin si Ms. Charis Bernadine Pañez, ang ating UP Student Regent, upang sagutin ang ating mga katanungan ukol sa student code. Bakit po ba tayo nangangailangan ng isang student code? Initially, ang banggit ng administration kung bakit magkakaroon ng draft 2009 Code of Conduct, very particular for UP Diliman, dahil nais nila na i-consolidate basically yung mga existing rules and regulations na natin concerning student conduct and student organizations. Ano na po ba ang kasalukuyang kalagayan ng student code? Actually, 2006 pa lang, nung sinasabi ni Vice Chancellor for Student Affairs, Elizabeth Enriquez, na kinonstitute yung isang ad hoc committee upang i-review yung existing rules and regulations. Na kung sisilipin mo yung bawat provisions nito, halos ito ay kabaliktaran ng kung ano yung mga tinidemand ng mga estudyante. Ano po ba ang pros and cons nito para sa mga mag-aaral na nakatulad namin? Siya ay nakakasagkana dun sa pag-advance ng democratic rights and interests ng mga estudyante. Pero more than that, ito ay maaaring mag-aggravate o magpalala pa ng kasalukuyang kalagayan ng pagsasapraktika ng demokratikong karapatan sa loob ng pamatasan. Ano po bang binabalak ng opisina ninyo para matulungan ang mga mag-aaral? So yun, yung tireless pagpapaganda sanay ng mga estudyante at pag-i-educate sa mas malalim pang pagsuri natin sa kalagayan ng Universidad ng Pilipinas.